Yan, magandang hapon po sa bawat isa at welcome po sa isa na naman pong panibagong edisyon ng Kapihan sa PIE Romblon. So ako po si Paul Jason Foss po, ang Information Center Manager ng Philippine Information Agency dito sa Lalawigan at alam niyo naman kung ano yung ginagawa natin dito. No? So nag-share po tayo ng mga programs ng gobyerno na dapat malaman po ng publiko. So ngayong hapon, makakasama ulit, no? Si Ma'am ay ano na natin, suki yung mga magiging guest po natin dito. So kasama po natin si PEMS Ma'am Karen Fortu, ang Assistant Team Leader ng Highway Patrol Group Romblon, PNP HPG Romblon. Then kasama din natin, no, makakasama din natin ngayong hapon si Dr. Vibar Anastasio Jr., tama po sir, ng Rich Bar Driving School sa bayan naman ng San Agustin. So, San Andres. So kung i-connect the dots yung ating mga guest, so magiging topic natin ngayong hapon ay kaugnay sa mga batas sa lansangan, no? Kung ano ba yung mga dapat nating sundin kapag tayo nasa lansangan. Then sa local media naman natin, nakikita na natin sa screen, ang walang sawa nating partner, no? Ang walang iba kundi si Sir Awe Eranes ng radyo natin Odjongan 101.3 FM. So sige ma'am, no? Paunang mensahe muna sa ating mga manonood. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong batiin ng bawat isa ng masagana at maligaya at ligtas na Kapaskuhan po. Gusto ko lang pong bigyan ng brief background ang ano po ang nangyari sa ating trabaho when it comes po sa highway patrol. So sa kaalaman po ng lahat, meron tayong nangyaring 5 insidente ng motor napping. Yes po. 4 lang po. Isa po noong January sa May Santa Maria. June, 2 po, Odjongan. August po, 1 Calatrava. Tapos po noong September, 1 Odjongan. Ang maganda po doon, lahat po yon recovered. So, ibig sabihin po, walang existing na talagang notorious na nagnanakaw ng motor. Wala din pong criminal gang. Apo. I-add ko lang din po na ang Highway Patrol Group ay nag-i-issue po kami ng clearance. Clearance na prerequisite po ng LTO. So far, nakapag-issued po kami ng more or less 500 clearances. Karamihan po dito ay yung transfer of ownership, nag-change ng color, tapos po, change body design. Let's say po, truck. Yung truck from drop side, nilagyan po ng stake, so dadaan pa rin po yun ng highway patrol. Tricycle? Ang tricycle po, hindi na po. Diretso na po siya sa LTO po. Pero the rest, kung may gustong baguhin sa katawan, dadaan pa rin po yun sa amin. Yun lang po. Sige po, thank you ma'am. Sir, paunang salita muna sir. Pagbati or may mensahe sa inyong mga bayan. Unang-una sir ay nagpapasalamat pa ako Sir Pos at saka kay sayo Sir Awi na na-invite ulit tayo rito para sa isang makabuluhang pag-uusap na may kaugnayan sa usapin ng batas trapiko. So makinig lang po kayo at marami po kayong matututunan for sure sa oras na ito na aming mga pag-uusapan. Thank you so much sir. No? Siguro bago na makalimutan, Sir Awe, no, na batiin yung team na nandito, no, sa Odjongan Public Information Office sa pagbibigay po ng pwesto nila dito sa kanilang opisina, dito sa kanilang studio. No. Salamat kasi since kailan ba tayo nag-start dito? September na ata. September nag-start na, Sir Kim. Thank you, Sir Kim Fadero, no, sa pagbibigay ng espasyo dito sa opisina ng Odjongan Public Information Office. Sige po, mag-start po tayo sa questions, Sir Awe. Okay. Unahin ko magandang hapon, ma'am, ano? At kay Doc Vibar. Kay Ma'am Karen muna, maganda agad ang bungad, no? At ito kagandahan, para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Yung mga yung motor napping, carnapping na yan, ibig sabihin, nare-recover. Yes po.
Okay, so malaking bagay yan na maintindihan at malaman natin mga kababayan ngayon na ano ang mga naging dahilan bakit ninyo sila na-recover? Anong ginawa ninyong effort? Kasi siyempre hindi man madali yan, hindi man binabalik sa inyo yan, kumbaga, hindi naman susuli yan ng mga nagnakaw eh. Paano pong ginawa ninyo? Bali, actually, ano po talaga to, pag mayroon po talagang nawalang kasakyan, syempre dapat po, main concern po to ng may-ari. Yes. I-report po niya agad. Ano po, magdala po siya ng papel, katibayan na Proof siya of yung ownership. may-ari. Opo. Hindi kasi pwedeng punta ka ng police station, nagre-report ka, na wala yung motor ko. Okay. Kailangan mo rin magpakita na, ay akin to. Ito yung OR, ito yung CR. Or owner through deed of sale. Okay. So, yun po yun. So, pag na-report na po yan sa police station, yun na po. Ipa-flash alarm po yan. I-alarm po yung, especially po sa barko. Baka po maitawid ng barko, at least po, ilang oras yung nandoon, pwede po siyang abangan doon sa kabila pong pier. So, ibig sabihin, kung para lang maintindihan ng ating pong mga viewers, dapat pagka nawalan ka na sasakyan, outright, i-report nyo sa Report police po agad. or sa inyo. Yes po. Para yes po. maabangan, para hindi na agad matawid. Considering, nasa isla tayo, so may time pa para mabantayan yung mga seaport Yes po. para maagapan. Napakahalaga po talaga ng oras kasi pag nagpabaya ka, ay baka wala lang to. Kasi po, nung mga dati po, parang joyride. Okay. Lasing, walang masakyan, may nakitang motor, nakakabit ang susi, sinakyan. Nung nawalan ng gas, iwan sa tabi. Okay. Meron pong mga ganon. What if po, meron talaga silang intensyon na nakawin, kunin ang motor at itawid po sa kabilang isla. Okay. Doon ma'am sa Kwan, sa issue ng mga registration, ito malaking bagay rin na maiparating natin sa ating mga kababayan na ano-ano mga kailangan ng mga kumari, nag-transfer siya para ba may idea na sila ngayon pag narinig nila na magta-transfer ako ng sasakyan ko, binili ko ito, anong mga requirements ang kailangan nilang dalhin? Actually, sir, medyo madami-dami po. Okay. Pero yung pinaka-basic po talaga ay OR, CR, at deed of sale. Okay. Yung iba po na medyo komplikado, nabili sa mga Yung walang mga papel. yung mga walang papel, ay dun, sir, magkakaproblema kasi hindi po talaga siya maita-transfer. Kasi, kumbaga, yung isang client, pumunta po siya ng office, hindi po namin siya kilala. Okay. Doon lang po kami magbe-base sa documents Nadala niya. presented. Yes po. Okay. So anong gagawin nung mga may-ari ng motor? Kumari, matagal na ang motor niya na binili, kumaga luma na siya, siyempre wala ng papel, anong maipapayo nyo sa kanila para ma-comply nila yung mga pagpa-transfer? Okay po. Ano naman po kasi, kapag nawala po yung ORCR, pwede naman po mag-execute ng affidavit of loss po. Okay. Yun po. So mag-execute lang ng affidavit of loss Opo. para ma-justify, to legalize sa pag-transfer. Yes po. Kasi requirements po talaga ng LTO yun. Okay. Mamaya, babalikan ko Okay. si Ma'am Karen. Pupuntahan ko muna. Okay. Sige Wait. po. Ituloy ko lang, no. Ma'am, madaming kasi may mga bumibili ng motor na hindi naisip na ipakahistro sa bagong pangalan yung mga motor, lalo yung mga sinalo lang, 'di ba? Kasi kung sinalo lang doon from example sa Duexamic halimbawa, hindi hinulugan na ng may-ari, then sinalo ng panibago na buyer. Paano kaya nun? Kumbaga hindi na, sige sa'yo na lang ipangalan, okay lang kasi may tiwala naman ako sa'yo. Pwede ba yung ganun? I mean, ano yung ginagawang intervention ng HPG na LTO sa mga ganun? Yes po. Kasi, kunyari po, sa kalsada, pinara. I-double check namin kung yung possessor ay siya rin ba yung may-ari. Yun. In case po na hindi, ano mo siya? Yun. Driver ka ba? Pinsan ka ba? Kung ikaw po ay immediate family, third degree of consanguinity or affinity, okay lang po. Okay lang. Pero kung wala kang kinalaman doon sa apelyido, hahanapan ka po talaga namin ng ano ang kinalaman mo. Bakit dala mo yung sasakyan? Bakit nasa iyo? Okay. Di ba po? Alright. So, sa mga nangihiram ng motor, sa mga nagpapahiram ng motor, Yun ang problema. ano mo yung padala mo yung ORCR. O, kaibigan ko lang to. Kasi minsan, kung magdadrive siya ng motor at wala siyang ORCR, impoundable offense po yun. Das.
Thank you po. Okay. Sige po. Alright. Puntahan naman natin si Doc Bibar. Ito, basaya ito, no? Si Doc Bibar ay mayroong driving school. At ang dami ngayon, ito, alam ito rin na Ma'am Karen, pag plug down, kadalasan na umaakyat ang mga atay nila sa liig, walang lisensya. Ito ang very common na violation na, alam natin ito, Madam, di ba, na ang very common na violation, no license. Kay Doc Bibar, sir, ano ang mga kailangan ng isang nag-a-apply ng lisensya sa inyo po? Ano mga dapat nilang gawin? Okay. So, simula po kasi nung August 3, 2020, sa bisa ng Memorandum Circular 2176 na inilabas ni LTO, lahat ng individual na nag-a-aspire na gustong magkaroon ng lisensya, dadaan na sa 2 courses of study. Ito ang una, ito yung tinatawag na theoretical driving course, 15 hours seminar. Requirement ito, isa ito sa requirement para magkaroon sila ng student permit. Okay, pagka may student permit na, after 1 month or after 30 days, pwede na po nila itong i-convert into non-professional. Isa naman sa requirement doon para ma-convert yung student permit to non-pro, kailangan makapag-undergo sila ng 8 hours practical driving course. PDC naman. Opo. So, yun po ang minimum requirement. Pero sa pag-apply pa lang ho ng student permit, meron ng 4 na requirements eh. Unang-una dyan yung TDC certificate. Yun po yung sinasabi ko na kailangan makapag-undergo sila ng 15 hours theoretical driving course. So, makakatanggap sila ng TDC certificate. Ikalawa, PSA birth certificate. Yun yung ikalawang requirement na hanapin sa kanila ni LTO. Ikatlo, medical certificate. Yung medical certificate po, dapat manggaling ho ito sa mga LTO medical clinic o accredited clinic. Doon na po ito pwedeng kunin. Ika-4, of course, mag-fill up lang ng application form kay LTO. At yun, hinahanapan sila ni LTO ng any valid ID para, of course, para ma-verify kung talagang tama yung pangalan niya. At edad. No? So, magdala lang ng any valid ID. At sa ngayon pala, hinahanapan na rin sila ng LTO client ID number. Ang purpose ho kasi ng LTO client ID number na yun, yung portal ID, para hindi na humapiki. Kasi ngayon, parang sa DepEd, merong ULI, yung Unique Learner's Identification. O di kaya mayroon pa yung sa TESDA naman, ang tawag nila dyan, ULI number. Yung Unique Learner's Identification Number. At least hindi na ho yan hindi po ba mapipiki pagka mayroong portal ID number. So yan po yung mga requirements. Okay, ibig sabihin, sir, hindi na dito obra yung mga tinatawag noong araw na talahib ng mga lisensya. Hindi na pa pwede ngayon yun. Wala na po. Kagaya ho dito sa amin. Pagka hindi kami pwedeng mag-conduct ng theoretical driving course at practical driving course kung hindi ho kami LTO accredited driving school. Kasi ang certificate ho na nanggagaling sa amin, LTO generated certificate po yan. So, hindi ho tayo pwedeng mag-issue lang ng certificate kasi ang lahat ng certificate na inire-release namin, galing ho mismo kay LTO yan. Okay. Alright. So, doon sir, nag-a-apply na ngayon yung tao. Nakakuha na ngayon sa inyo. Ang tanong kasunod doon, kunwari, nakakuha ako, nag-undergo na ako ng TDC, pero dahil nga wala akong oras, busy ako, hindi ko ngayon nagamit. Ito bang TDC ay may expiration ba ito? Wala naman po, sir. Kasi as long as na nag-take na ng theoretical driving course seminar yan, automatic may record naman na yan eh. Sa akin, for example, sa ReachWar, once na hindi mo agad nakuha, kasi hindi naman lahat ng tao automatic may pera eh. No? Yes. So agad-agad. O di kaya na-comply niya kaagad yung mga necessary requirements na kailangan niya upon application. So pwede pa naman, may time naman siya. Kahit pa nga 1 year eh. Okay, kahit pa 1 year. Ang maliban na lamang kung magkaroon ng amendment doon sa mga ginagawa na pagsiseminar. Kasi si LTO from time to time naglalabas din ng mga bagong mga memorandum yan eh. Okay. So dapat lang po na pagkatapos at least mai-apply niya na kagad kasi 250 pesos lang naman ang bayad ho sa pag-apply ng student permit eh. Okay. So napakababa po. Okay, speaking of bayad sir, sa Rich Bar Driving School, magkano ang sinisingil ng inyong kumpanya para maintindihan na ating mga viewers, para may at least pagpupunta man sa inyo,
may idea na sila. Yung theoretical driving course po namin, sa ngayon po ay ino-offer namin ng 1,000 pesos yan. Doon sa seminar for 15 hours. Pero sa ngayon, no, since nandyan ho yung diwa ng Pasko, nagbibigay tayo ng malaking discount. So katunayan yan, meron ho kaming seminar this coming December 28 and 29. Pwede yung samantalahin ng ating mga kababayan yan kasi once a month lang po ako nagkakandak ng seminar. At doon sir sa 28 to 29, tama ba? Yes po. Ano po ang may offer nyo sa kanila ng mga, dahil sabi nyo nga may diwa ng Pasko, ano ang aasahan ng ating mga... Pwede akong magbigay hanggang 30% discount po. Yun. So kung 1,000 yan at may 30% discount, minus 300, 700 na lang yung kanilang Yung malaking bagay. Kanilang ibabayad po. Okay. 2-day seminar po yan, sir. 15 hours po yan. Sige po. Thank you, sir. No? Ma'am, sa balikan po natin si ma'am. Ano ma'am naman yung kumbaga, katulad nila, sir, ano yung partnership between the HPG din yung mga private schools katulad po nila, Sir Vibar? Kumbaga, mayroon po bang partnership sa pag-seminar naman sa mga driver? So far, wala pa lang po kaming na-sign na MOA. Pero anytime po na i-call nila kami, maging mag-lecture, mag-conduct ng ganyan, ready naman po kami. Pero pwede akong makadagdag sir doon sa sagot ni ma'am. Actually, there is no such thing as partnership between HPG and the private school like us. Pero siyempre, since kami po ay LTO accredited, ang pinaka-purpose namin kung bakit kami naandyan, it is to educate, no? Is to educate our kababayan na maging aware sila pagdating doon sa usapin ng mga batas trapiko. So yun ang aming trabaho. May forma kami na tumulong para i-educate ang mamamayan. Siyempre, sila ma'am naman, since sila po yung implementers, nagpapatupad. So meron po talagang may partnership yan kumbaga kung tutusin, no. Sila naman kasi sila yung police ng LTO. So nandiyan sila to enforce the law. Kasi ano ba ang mandato ni LTO? Bakit nandiyan yan? Meron lang naman 4 na mandato si LTO eh. Una, of course, mag-register sila yung issuance for registration. Sila nagre-rehistro. Ikalawa, issuance of driver's license. Kanino? Doon sa mga qualified or deserving applicants. Hindi ho naman lahat ng nag-a-apply pwedeng pagkalooban. No? Ikatlo, enforcement of traffic laws. Yan na po yung trabaho ni na ma'am. Yan po yung trabaho nila dyan. At ang panghuli na mandato sa kanila ng batas kung bakit may LTO, yung adjudication. Siyempre, may sariling quasi-judicial sila. Pagka may nahuli, either isususpend nila, iti-terminate nila, or i-revoke nila. Sila ho ang mag-aaral nun. Hindi naman dinadala na sa Supreme Court yun eh. Doon mismo sa loob. So yun po ang nakikita kung isang, hindi man natin masasabing partnership, kundi parang trabaho talaga namin. Yun po. Okay. Yes. So ito sir, nabanggit nyo na mandate ng LTO. Ngayon, malaking bagay na maintindihan ng ating mga kabayan, yung quasi-judicial na yan. Kasi ang iba, ito yung realidad sa field na tinatawag. May mga gusto magreklamo, di ba, hinuli, wala lisensya eh. Ngayon, ganito ang sitwasyon, naiwanan lang pala sa bahay. So mga either sa inyo dalawa, kung sino po pwede ba, ano ang mga pwedeng gawin nila? Ano ang magiging solusyon doon? Ako na. Sige, ikaw na doon. Ganito ho kasi, sa visa po ng Republic Act 4136, kaugnay sa huli, mula sa unang araw na ikaw ay nahuli, bibigyan ka ng 5 araw to contest. Kung sa tingin mo, may abusive, mayroong pang-aabuso doon sa paraan ng panghuli, doon sa tingin mo, mali yung nature of violation na hinuli ka pero ang nakalagay doon sa iyong ticket ay iba. So yun yung mga ganong bagay, mga contestable yan eh. So from day 1 to day 5, you have the right to contest. So doon mismo kay LTO yan. At pag pinalagpas nila yung 5 araw? Pinalagpas nila yung 5 araw, waive na yung right nila to contest. Okay, so ang mangyayari, pag lumagpas, day 1 to day 15, yan lamang yung time nung nahuli na magbayad to settle. Penalty na. Yes, pag hindi yun. naman nila na-settle within 15 days, automatically, their driver's license will be suspended. Paano sir kung walang driver's license yung nahuli?
Okay, ganito. Pag nahuli kasi yan, lalo pag sila ma'am nakahuli or LTO, automatic nagbibigay naman ito sila ng TOP, yung Temporary Operators Permit. Okay. Yung resibo. Yes. Yung TOP na yon, it will only serve as 72 hours. 3 days lang nila pwedeng gamitin yon. After 3 days, hindi nila na-settle yon or hindi nila nabayaran yung obligation nila, then hindi sila pwede magmaneho. They're not allowed to drive. Okay. So doon pa lang, hindi na po Yes. pwede. Yes po. Okay. So, ito ang kagandahan nito. Sige No? po. Realidad sa field. Sige po. Ma'am, puntahan naman natin kay ma'am naman. Bago po natin itapik yung bagong order ng LTO. Ma'am, may mga, kung maalala mo, may mga nagbibilad sa mga kalsada, na mga palay, minsan nga mga isda. Oo. Kasi Nagkukos yung disgrasya. parang nagiging disturbo din sa kalsada. Ano pa yung batas dyan? Pinagbabawal ba yan? Na, Meron. ano po dyan? Alam ni Doc Bibar, meron. Hindi, actually, yan, sa amin sa San Andres, may mga municipal ordinance kami dyan. Pagka ikaw ay nagbilad ng palay sa gilid ng kalsada, nung araw, okay lang Ngayon may municipal ordinance, uhulihin ka. Kasi talaga namang mapanganib para sa lahat ng mga motorista yan. So, Hindi ba siya, sir, national law? I mean, I diba? think national law na yan. Oo. National law na yan. Kaya nga nagbigay ang gobyerno ng dryer Di ba may mga programa ang gobyerno na yung dryer. Sila nagbigay ng semento para doon ang bilaran ng palay. Para nga wag doon sa highway. Ayun nga, may national law. Actually, national Sir, saglit lang. Maganda kasi yung unang tanong mo kanina kay ma'am, yung with regards doon sa, baka kasi makalimutan ko mamaya, pag dumami yung ating mga usapin. Sige po, About sir. doon sa bumili ng motor na hindi na niya nailipat o na-transfer under the Actually, name nung yan, bumili. sir, yung itatopic ni ma'am din Oo. after. Apo. Kasi meron kasing Supreme Court rulings yan. Mm. If I were not mistaken, yung Villalon case versus ano bang ko ito? BPI. Ano kasi yan, sir, automatic. Halimbawa, ikaw, sir, ang bumili ng motor. Ikaw yung may-ari ng motor. Binili ko yung motor mo. Okay. Ngayon, nakasagasa ako, nakapatay ako. Ay, ako pa rin. Automatic, ikaw pa rin yung directly and primary responsible Yun ang problema. doon sa makakasuhan kasi hindi naman nagkaroon ng kaya mag-ingat tayo sa ganun. Kaya ako ma'am, hindi rin ako nagpapahiram ng motor. Hindi po ako nagpapahiram kasi lalo na ako na maghiram ng motor ay balasubas at wala pang lisensya. Pero nakapatay yun, Pero nadadamay ba, sir? Kasi opo, automatic. may mga vehicular accident kasi din kami nako-cover. Ang kinakasuhan na naman yung driver. Hindi naman nakakasuhan yung... Ay, necessarily sa batas po yan. Nasa batas po mismo. Nasa Republic Act 4136. Directly and primary responsible po those who are registered owner. Pero may nakasuhan, sir. Ay, opo, yun na po yung binabanggit ko kanina, Villalon case. Villalon case. Oo, Villalon case versus BPI. BPI. May Supreme Court rulings po yan. At ito ang may dagdag ko diyan, no. Yan ang problema pagka nagpapahiram ka ng sasakyan. Kaya tama yung si Doc Bibar Ako, hindi mo rin ako mahiraman ng sasakyan kasi wala naman tayong hindi naman hiningi na laging walang disgrasya Ang disgrasya, hindi natin alam, anytime yan. Ang masaklap doon ay nagpahiram ka na, hindi naman hiningi, nakadisgrasya, ikaw pa makukulong doon, ikaw pa mababayan. So, babalikan natin, sir, doon sa pagbili. Kunyari, binili mo sa akin, binili mo. Hindi mo ngayon na-transfer sa pangalan mo. Ginagamit mo ngayon, nakasagasa. Ang unang-unang dapat gawin dyan, pagka may nangyaring bilihan, mag-execute tayo ng deed of absolute sale. Yes. Siyempre, since nag-execute ka na, yun ang magiging... Kahit hindi pa na-i-transfer. Yes, at least nagkaroon na kayo ng deed of absolute Safe ka sale. na owner nun. Yeah. Yun. So, Kahit pananagutan na lang niya yon, lalo na kina ma'am, kung hindi niya, kasi ngayon may batas naman na kailangan pagka nabili mo yung sasakyan, i-registered mo under your name, kung binili mo. Kasi yun ay, that's another thing naman. Pero doon pa lang sa usapin na yun na binili sa'yo, dapat number one talaga dyan is magkaroon ng execution ng deed of absolute sale. Yun ang protection mo rin, just in case na makadisgrasya yung sasakyan na hindi pa na-transfer
sa buyer. Yes. Oh, yun na ito, panghawakan mo nabili na sa akin yun. Diba? Kung wala, goodbye Columbus ka. Ikaw ang kawawa. Dagdag ko nga dyan, sir, ano? Go ahead, sir. Go ahead. Lalo na ngayon, napakaraming batas under LTO, no? Yung isa na batas dyan na hindi ko makalimutan, yung Republic Act 10586. Halimbawa, hiniram yung motor mo. Tapos ang ginawa nung nanghiram, ginamit na service sa inuman. Service sa inuman. Pagbalik, hindi niya inaasahan. Tumawid na bata, nasagasaan ng lasing. Automatic yan, damay ka. Yung nakasagasa na nakainom na yan, under Republic Act 10586, automatic yan makukulong yan. Makukulong ka agad. Yung palang uminom ka na hindi ka pala nakakasagasa, 3 kasi yan ganito nila yan tinilad-tilad. Nag-drive ka under the influence of drugs or alcohol, hindi ka nakakasagasa, wala kang nasasagasaan. Or, Nahuli ka lang. Automatically, makukulong ka na ng 3 months Pero dito ma'am, sa awa ng Diyos, dito sa atin sa Romblon, wala pang nakukulong. Wala pa. Pero that is under a Republic Act 10586. Hindi ka pala kadisgrasyan yan. Republic Acts po ito. Okay? Hindi ka nakakadisgrasya. Nag-drive ka lang ng lasing. 3 months ka makukulong. Ito pa masakit. Magpipinalty ka pa, ranging from 20,000 to 80,000 pesos. Yun po yun Ngayon, paano naman kung nag-drive under the influence of alcohol or drugs, nakadisgrasya, hindi namatay. Physical injuries lang. May kulong pa rin yun. No, 6 months to 1 year. At ang penalty doon, 100 to 200,000 pesos. Okay? Ngayon, nakapatay naman. Homicide, nakapatay. Mas mabigat yung homicide. So, magpipinalty siya doon, ranging from 300,000 to 500,000. Plus may kulong. Automatic po kasi mga sir, pagka ikaw ay nag-drive under the influence of alcohol, meron ka na kaagad tinatawag na criminal liabilities. Kaya nga pinupusasan Babasahan ka rin ng Miranda Doctrine. Driving under the influence of liquor. Yes, Yun yung opo. kaso mo. Kung nakagasa siya, kung nakabangga, tapos nakainom, sino ang mag-determine na nakainom? Okay. Pwede sa mag-deny Ang unang, hindi pa, ganito po yan, sir. May certain procedure po para ma-determine kung ang isang tao ay nakainom. Of course, number 1 dyan, si law enforcement officer. Si law enforcement officer, hindi naman agad-agad niya malalaman niya kung lasing o hindi. So may tinatawag na determination of probable cause. So, siyempre, paghihinalaan ka, malayo ka Malayo ka. Ayaw, amoy pa. Siguro, po pwedeng overspeeding ka. O di kaya nagsisigsag yung Takbo mo. sasakyan mo. O di kaya pabalbal ka na kung magsalita. O di kaya naamoy ka. Iyon po ay pwedeng maging batayan to determine whether ang isang tao ay lasing o hindi. Ngayon, hindi naman agad-agad yan basta nila huhulihin. May tinatawag na three-field sobriety test. Three-field sobriety test. May 3 ipapagawa doon sa lasing. Okay? Una, may tinatawag na eye test. Okay. Iniilawan yan Iniilawan Yung mata. yan ang mata. Masusundin. Kailangan masundan. Pag hindi niya nasundan yan, ibig sabihin, bagsak sa doon. Nakainom ka. Ikalawa, may tinatawag na yung one leg stand. Yung pinapaangat ang paa. 30 seconds yan Paangat. Di ba? Pag-ibig mo na mabalan. Medyo Bigyan really. gabag Pag yan ay ulo. lasing, natural, ma-outbalance yun. Kasi bagsak siya. Okay. Yung pangatlo, yung walk-in turn. Yung palalaki siya para nakabalay doon sa gitna ng kalsada. Pag lasing yan, ma-outbalance po yan, sir. Pag na-outbalance yan, ito yan, automatic. Pwede, pagka, may dideclare siya na talagang lasing. Ngayon, anong mangyayari sa kanya kapag siya ay nakita o na-determine talaga? Nalasing siya. Okay, ito na. I really don't know kung nakabili na ng equipment dito ang alam ko meron na Para may proposal, si di ba? yung alcohol breath analyzer. Breath analyzer. Yung alcohol breath analyzer, yun ang magdetermine kung how many percent of alcohol ang na-intake mo. Yes. Pero ito, sir, for your info. Sir, 2 ang klase na lisensya non-pro at saka professional. Pag non-pro ka, pwede ka pang uminom Ha? may certain percentage May certain kailangan, pwede ka pang uminom hanggang 0.05%. So, ibig sabihin, pwede ka pang dumila. Ayun ba? Pero pag professional ang hawak mo, dapat lumabas 0.00%. Alam ni ma'am yan, automatic. Alam ni ma'am yan. Diba? So ngayon, pag nahuli ka na ikaw ay nakainom,
anong mangyayari sa'yo? Non-pro ang hawak mong license. Your driver's license will be revoked for 12 months. Automatic yan. 1 year or 12 months. Pero pag professional ang hawak mo, walang second conviction. First conviction lang. Automatically, perpetually revoked Agoy. ang driver's license. Buti nga na po yung Kaya nga minsan pag nagkakandak ako ng seminar, sinong gusto ng professional sa umpisa pa lang. Nagdadalawang Aba, isip lahat tuloy. nagtatas ng kamay. Hindi, lahat yan, pag umpisa. Ngayon, Pag nung matapos mo may ipaliwanag paliwanag na lahat, ulitin ko, sinong gusto ng professional? Wala na. nang tumatas. O bakit wala nang tumatas ng kamay? Okay, speaking sir of professional, ito pa pala. Di non-prop ako, kunwari, non-prop holder ako ng lisensya. Gaano katagal ako ba ang may gusto lang o talaga may batas na kailangan pagdating ng ganitong sitwaan? Age requirement ang tinutukoy requirement. po ninyo. Okay. Umpisahan natin sa umpisa. Student permit. Sinong pwedeng mag-apply? Yun. 16 years old po, pwede na mag-apply ng student permit. Okay. Ulitin ko 16 years old. Basta Pilipino. Pag foreigner, 18 years old. Okay? Ngayon, sino naman ang pwedeng mag-apply ng non-pro? Ang pwede lang mag-apply ng 17 years old, pwede nang mag-apply ng non-pro. Unless otherwise, meron siyang parents' consent. Okay. Patnugot mula sa magulang. Yung 16 yun din yun, sir. Siyempre. Yung 16, You're pwede siya mag-apply ng student. Pero hindi siya pwedeng mag-apply ng non-pro. 16 pa lang Yes, siya. ang ibig kong sabihin, 17 pwede. ano siya, guided siya ng kanyang parent, ang 16 years old, para mag-apply. Ng student permit pa lang naman po. Yes, yes. Pwede siya. Basta hingi lang siya ng parents' consent. Parents' consent. Okay. Yun. Yung 17 years old, pwede na mag-apply ng non-pro. Sino naman ang pwede mag-apply ng professional? 18 years old lang po, and above. Okay. So, yun lang po ang mga requirements. So, ang ibig kong sabihin, sir, non-prop holder ako, wala bang ano to, hindi ba siya nire-require na pagdating ng ganitong taon, kailangan i-transfer mo na yan. Kailangan maging professional na yan. And, May ganun ba? actually, buwan lang 5 to 6 Ayun months. ba? Pag ikaw ay, umpisa natin sira, sa student permit, 1 month or 30 days, pwede mo nang i-convert Non-prop. sa non-pro. Okay. Ngayon, ilang buwan naman o ilang taon naman Para pwedeng maging i-convert to professional. professional yung Yes. non-pro. 5 to 6 months lang, pwede ka nang mag-apply ng professional. Ngayon, ganito, sir. Yes. Ayaw kong i-convert. Gusto ko non-prop ako forever. Wala namang problema. Ayun, It's your hindi ko choice. It's your sabihin. choice po. It's your Hindi ko choice. sabihin. Choice niyo Hindi po naman yan. pala pinupwersa na maging professional ka na dapat. Wala namang ganon. Kasi, Hindi po. dahil doon, kasi baka ang iniisip na iba, non-prop pa lang yan, kailangan ipa-professional mo yan. Ito wala pala. ito lang po siguro ng ano yan, sir. Bigyan natin ng linaw. Ano nga ba ang pinagkaiba? Yun. Nung ang hawak ay Ang non-pro non-pro or at professional? professional. Siguro Okay. ikaw Si na. ikaw na lang, ma'am. Meron po kasing mga driver na nire-require na ang lisensya mo ay kailangan professional. Okay. Like po yung mga truck. Alright. Vehicle for hire. Yung mga nagdadrive po ng mga mobile, kailangan yan po ay professional. Pero kung ikaw naman po ay tricycle lang, service lang, private lang, okay lang po sa non-pro. Okay. Tama po So, ba ako? Kahit kami, ma'am. Kahit kami na mga driving instructor. Ganun din. kailangan Required na po. professional. Oh. Hindi, at saka ang aming lisensyang hawak ay Sir, Mike. sorry. At saka ang kami, required kami, lahat ng mga driving instructor na professional po ang hawak Na namin. nagtuturo. Ikalawa, kailangan mas mataas ang lisensya Yun. doon sa sasakyan na ginagamit namin o tinuturuan namin. Halimbawa, nagtuturo kami ng yung restriction B. Ang restriction, kasi ngayon ABCD na po yung wala na pong 1, 2, 3. Pag-usapan natin yan, sir, restriction. Malaking bagay Ngayon, ito. pagka restriction B ang hawak mo, ang pwede mo lang imaniho, yung Hilux, yung Fortuner, kotse, yung mga sedan, yan lang ang pwede mong i-drive pagka B ka. So pagka naman B1, ang hawak mo, dapat ang pwede mong i-drive dyan, yung mga van, yung Egypt, mga Egypt yan, pwede yan. B2 naman, kailangan yung mga L300, yan na po yan. May kanya-kanyang, napaka-specific po kasi, sir. Balikan natin, sir. From A, umpisa natin mismo hanggang sa kung saan siya na ABCD, hanggang saan na po pwedeng i-issue. Pag A, ang lisensya mo, motorcycle, Motorcycle. ang pwede mong i-drive. Motor. Okay. Pagka naman A1. A1, tricycle po. Actually, ma'am, yung ngayon, pati yung e-bike, A1 na po ngayon yan. E1 po yan. So, Pag nagmamaniho ka ng e-bike, dapat meron kang, o e-trike, dapat may E1 license ka. Linawin natin, sir. Yung e-bike ngayon, hinuhuli na ba sila?
Para lang malinawan natin, ano? Para kung may batas na, para at least malinaw. Hindi, actually kung wala kang ang lisensya, hinuhuli ka. Hindi, actually nire-registered na po 'yan. Ngayon, Kasama ongoing. na po sa nire-registered ang yung mga e-trike na 'yan. Yes. So may batas na, sir, ha, na Kasama na po 'yan. Mm, Okay, so yung puntahan na natin yung B, B. yun, yung nabanggit nyo kanina, yung sedan, yung Hilux, Fortuner, pwede ka mag-drive ng, pag B ang hawak mo. B1. Pag B1 naman, pwede ka mag-drive ng van, pwede ka mag-drive ng Egypt, no, yan. Pagka naman B2, medyo malaki-laki na yan, yung L300, no, yung ginagamit ng itong mga nagda-drive dito na from Ujongan, mga ano na yan, sa transport, Oo. dapat may B2 yan. May tanong ko lang, sir. Bakit hanggang B2 lang? Walang B3, B4? Bakit walang gano'n? Ano-anong dahilan? Ay, hindi rin namin alam, sir, bakit wala pa. So hanggang B2 lang talaga? Makagagawa pa, sir, pagka may ibang sasakyan na siguro na ibang itsura. Okay. So, pero so far, hanggang B2 lang? Yes. A1, Hindi, A2? may C, may D pa po yan. Yes, yes. Ibig Itong- May sabihin- CE pa po. Ito kay Sir John, B+, eh. Dugo ata itong kanya, eh. Okay, B positive. ganito, sir. Sitwasyon. Para maganda ito maintindihan natin mga kababayan natin. Nag-drive ako ng truck. Ang lisensya ko ay E1. May lisensya ako eh. Huhulihin kayo niyan. So, huli. Huli. So Ma'am Karen, tinitingnan nyo yon? Yes po. Ayun. Kaya pala, may mga nagtataka tayo, no? May nagreklamo minsan, hinuli pa rin ako, may lisensya ako, hindi naman expire. Hindi nila alam na yung category pala, classification niya ay, ang dinadrive niya ay jeep, tapos ang lisensya niya ay A lang. Ang magiging kaso mo kasi nun, sir, invalid driver's license. Yun. Kaya Invalid pala. driver's license is considered as no license. No license pa rin po yun. Okay. Ito pa, ma'am, bigyan pa natin ng linaw. Ngayon, very specific pa yan. Ang lisensya makikita kung manual or matic ang hinahawakan. May ganun din. Opo. Sa paano, sir? Pagka automatic ang binigay na lisensya sa'yo, automatic transmission, you're not allowed to drive manual. Ako Yes. May another opo. category pang ganun, ha? Opo. Naka-indicate ba, sir, sa lisensya Tsaka yun? tinan ko lang, mama. Ito. Sa likod. Pansinin nyo itong sa likod ng lisensya ni ma'am. Yung sa A na lang, motorcycle. May nakalagay dito L1, L2, L3. Yan. May mga ibig sabihin po ito. Ano ba nakalagay dito kay ma'am? A1, A2, L1, L2, L3, tapos PL. Ibig sabihin ng PL, professional driver's license si ma'am. Manual transmission, so pwede siya mag-drive ng automatic. Ngayon, ano ba itong L1, L2, L3? It refers to the speed, ma'am. Ano ibig sabihin, ha? Sa speed po ito. Ah. Pag ikaw ay may L3, ibig sabihin, you are allowed to drive in exceeds of 50 kilometers Per per hour. hour. Pag ikaw ay walang L3, hindi ka pwede magpatakbo ng lagpas sa 50 kilometers per hour. Huhulihin ka ng overspeed. Hindi pala ganun. Hindi pala May mga ganun biro ang lisensya, no? Opo. So, ibig sabihin, hindi porke naglisensya ka, pwede mo nang gawin ang lahat. Yes. So, ganun pala. So, ngayon ko lang naintindihan yun. So, ibig sabihin, kahit ang overspeeding ay hindi lang sa sasakyan mismo, pati sa lisensya pala. Opo, kasi makikita po yan dyan. So, hindi pala pwede magpalusot talaga, no? Kaya, no wonder, may mga nagre-reklamo na hinuli pa rin ako, ganun, hindi nila alam. Nakalagay doon sa... That's why they need to attend seminar. Para mas mabuksan ma-enlighten sila. Yun po yung mahalagang papel namin ngayon dito, sir. So, A, B, C. May C pa ba, sir? Yes. Ang C naman, ito yung mga container van na mga malalaki. Yung mga cruise van na nagabiyahe dyan sa aton. Yan ang C. Pwede rin sa C yung itong mga... Yung mga trailer. 10-wheeler truck. Ang trailer, CE. CE. Opo, CE po yan. So, ang Basta may hinahatak, dapat may E. ang tawag dito, Mataas. dulo, pinakamataas na lisensya na D ang pinakamataas. D? D. Bus na kasi yan eh. So pag bus, may D1, D2 rin yan. Wala, hanggang D D, lang. Opo. So ang lisensya, ang kategory niya ay hanggang D lang, wala Opo. na ang E. Wala na. Wala ng E. CE meron. So itong kay Sir Tony kasi, walang A1. So bawal siya Bawal siya mag-tricycle. mag-drive ng tricycle. Hulihin ka. Bawal. Pero sinasabi ko, A, B. yan ang- AB, yan ang pwede mo lang i-drive, sir, ay Motor. motorcycle at saka yung four wheels. Yung tatlong sasakyan na four wheels na sinabi SUV, ko. SUV, Hilux,
Pwede yun, yung SUV niya. Tsaka yung iyong, sir, yung iyong sedan o pwede mo. Yung van niya, sir, hindi pwede Ay, niya hindi, i-drive. dapat may bitok. Huliin ka. B1. Tandaan niyo, sir, ito, bawal mag-drive ng van. Hindi siya pwede mag-drive ng tricycle. Hindi rin. Wala siyang A1. Sige, ganun pala yun. So madami tayo natututunan, no, na ganun pala yung B2. Alam niyo, sir, kung pag-uusapan natin ang lahat ng mga batas pertaining sa traffic rules, kahit siguro isang linggo, hindi natin kung isa-isahin natin. hindi matatapos. Opo, sa dami po ng mga batas. Ikaw, sir, dito na lang. Ang hawak mo, sir, A, pwede ka sa motor. A1, pwede ka mag-tricycle. B, pwede ka mag-van. Okay? B, pwede ka mag-kotse. Hilux, pwede ka. Fortuner, pwede ka. B1, pwede ka sa mga van. B2 hanggang L300, pwede ka. Pero hindi ka lang pwede sa mga container van, sir. Saka sa mga bus. Mangarap na container ba na yun? Di ba dati kayo ng bilang? Di ba 1, 2, 3, 4? Ano pagkakaiba nun? Sir, ito, hindi. Ipalitan ko yung tanong. Sir, what if syempre tumatanda yung driver, yung may-ari ng driver's license, nagpapalit ba din ba yung restriction sa kanila? Ay, hindi. Hindi Restriction? na. Hindi po. Once, very specific po kasi si LTO. Kung anong in-apply mo talaga yun. na driver's license code, yun lang talaga. Wala pong kinalaman sa pag-edad. Hindi siya bumababa, sir. Like, katulad, baka kasi yung kay Sir Tony, binaba kasi medyo tumatanda na siya. Di ba? Baka sir, di ba, binababa, ay, hindi, huwag ka na muna mag-drive ng tricycle kasi wala namang ganun. Wala pong ganun. As in AB. Ipapa-upgrade pa paano? Ganito na lang siguro. Tanungin muna natin si Sir, nagdadrive pa ba siya ng iba pang sasakyan maliban doon sa... Oh. Ay, motor lang naman ang ginadrive dito. Ay, yun. Pwede yun. May A naman siya eh. Oo. SUV, pwede no? Pwede, may B siya eh. May B. Pwede. A, B, and B. Pwede. Wala siyang A1. Wala na siyang tricycle. Parang dating yan eh. Parang talahip. Hindi. Di ba dapat yan, may B1 talaga yan. Hindi. Kailangan kasi, sir, a-applyan niya yun. Sa ngayon po kasi talagang very specific na po si LTO. Ang sabi nga nila, sir, ito ngayon lagi kong tanong, paano kung may A ka? Wala kang A. Tapos may B ka. Ang B kasi 4-wheels. Pwede ka bang mag-drive ng motorcycle? No. Hindi. You have to apply for it. A-applyan mo yun. Kaya nga, ang sabi nila, ito naman ang sabi nila, mas mahal daw ngayon ang lisensya. Hindi po, para sa akin. You know why? Dati kasi yan, yearly. Ginawang every 3 years. Ngayon, 10 years ng lisensya. Pero bigyan natin ng diin yan, sir. Baka magkamali ang ng tao. Sa unang application is 5 years muna. Unang application. From non-pro, from student to non-pro, 5 years muna yan. Ngayon, pag nag-renew siya at wala siyang huli o yung tinatawag na Wala violation. mga demerit points. May demerit points kasi yan. Okay. Pwede siyang mabigyan o mapagkalooban ng 10 years Okay. validity. Pag-usapan natin sir ito mga demerit point. Paano naman ito? Para lang maintindihan ng ating mga nanonood. Okay. Yung demerit points, mga sir, nahati ho sa 3 categories yan. May tinatawag na grave violation, mayroong least grave violation, at saka light violation. Isa-isahin natin. Ano ba itong grave violation? Ang grave violation, pag na-commit ng isang individual, automatic 5 demerit points. 5. 5 ka. Grave ha? Oo. Okay. Pagka least grave, 3. Pagka light 1. Okay, ano ba itong mga grave demerit? Okay. Ano Anong grave mga example offenses niyan? na ito? Nag-drive ka ng under the influence of alcohol. 5 demerit points. Grave yun? Yes. Okay. Unregistered. Grave. Motorcycle or motor vehicle, nag-drive ka. Grave yun. 5 demerit points yun. Nag-drive ka ng mga kolorom. 5 demerit points po yun. Okay? Nag-drive ka in the commission of crime. Nag-drive ka ng motorcycle or motor Nagpang-hold up vehicle ka. in the commission of crime. Nang hold up, 5 demerit points siya. Ano naman itong mga least grade? Less. Medyo mababa. Okay. Nag-drive ka, nag-angkas ka ng bata, violation of Republic Act 10666, tatlong size. 3 demerit points. 3. Nag-drive ka, habang nagmamaniho ka, o yung mga mahilig mag-cellphone dyan. Balikan ko lang, bago ko makalimutan. Yung bata, hanggang anong kategory ng bata na makonsider na bata? Kasi
17 Ma- years ma- old pababa po yan, sir. 17. 17 Bata years. na Yes. nag-angkas ka. Opo. Akala ko yung mga 3 Mamaya, years. sir, balikan natin yan. Okay. Yung ano muna, Sige, sige. i-elaborate na lang natin yung Republic Act 10666. Kasi sabi ko nga, sir, napakarami nating pag-uusapan. Isang batas pa lang, maka-isang oras nating kulang. Okay. Ano ba yung isa pa Libre yung ito. ano pa yung 3 demerit points? Yung nag-drive ka habang nagmamaneho ka, nagsi-cellphone ka, violation of Republic Act 10913, o kilala sa tinatawag na Anti-Destructive Driving Act. So, ang dami ko 3 nakikita, ha? demerit points po yan. May 3 demerit pala yan. Ano Pwede pa? palang huliin yan, ma'am. Obstruction, ano? ma'am. Obstruction. Nakaka-obstruct ka sa kalsada. No? 3 demerit points. Ngayon, punta natin, ano ba yung mga lights? Ano ba yung mga mabababaw na nakasalanan? Ano ba yung mga mabababaw na kasalanan na bawat huli, 1 point lang? Okay. Illegal overtaking, 1 point. Hindi ka nag-seatbelt, 1 point. Nahuli ka, hindi ka Helmet? helmet, Malaking 1 point. Malaking violation. Illegal parking, 1 point. Ah, No? So, yun yung mga yung mga pa 1 point lang na talagang marami, no? Maraming ito, ang tanong diyan, ilang demerit points ba? Yun ang gusto ko itanong. Total. Ma-attain mo. kadaming demerit points na para Ano ang penalty i-consider nun? na pwede nang isuspend o i-revoke ang isang lisensya. Okay. Meron mga ganun. Okay. Ito upuntahan Great. muna natin sa student permit. Okay. Itong mga student permit ang hawak pa lang. To be honest, they are not yet allowed to drive. Kaya ang ibig kong sabihin ng student permit is permit to study driving pa lang. Binibigyan pa lang sila ng permiso. Pero di ba, sir, may sinasabi naman, provided may kaangkas kang professional driver. Ay, pwede. Paano yun? Tama ba yun? Sa dati, yun naman talaga ang kalakaran. Pero sa ngayon kasi, kahit walang angkas, nakikita naman natin, may student permit pa lang, akala mo talagang lisensyado na. Wala nga permit mas malupit Diba? pa eh. wala nga lisensya mas mabagsik magpatakbo. Pero ano ang kaugnayan doon sa binabanggit natin Okay. na demerit points? Ang isang kasi sir, ang isang student pag student permit pa lang ang hawak ng isang individual. Actually, 5 demerit points lang eh. Pag umabot ng 5 demerit points at 3 times inulit-ulit mo yun, automatically perpetually disqualified na po ang isang individual na ang hawak ay student permit pa lang. Hindi nila na 5 demerit siya. Oo. At 5 demerit points. Halimbawa, nag-drive ng ng nakainom. 5 demerit points kaagad yun. Tapos naulit niya na naman. Na iba na naman ang Another 5. kasalanan niya. 10 na ngayon. Paulit-ulit. Paulit-ulit Hanggang ang ginawa niya. Yes. Automatic yan. Perpetually disqualified na yan. Hindi na siya pwedeng pagkalooban ng lisensya. Ngayon, doon naman sa mga may lisensya na, non-pro for example, di ba 5 years ang validity? Ang pinaka-maximum yan is 40 demerit points eh. 40. 40. Kung inabot ka ng, itutotal lahat ng kasalanan mo eh, mula unang taon hanggang, kasi hindi nawawala, nag-accumulate po yung demerit points eh. Parang Kasama na umaakyat. doon nung Kung student nagkaroon ka. ka ng, Student. nahuli ka ng 2025, o hanggang 2030, yun ang pang 5 years mo eh. Ipa-plus lahat yun. Nag-accumulate. Pag inabot ka ng 40 demerit points, di automatically Perpetual. revoke ka. Revoke ang lisensya. Parang ano pala eh, aakyat ka ng langit na may kasalanan ka. Okay. Ito sir, isa pa ang senaryo. Ito pag-usapan din natin. Walang lisensya, nag-drive. Nahuli ngayon nila Ma'am Karen. Ngayon, nahuli, na-impound na sasakyan. Ngayon, dahil bago ang sasakyan, hindi makuha-kuha dahil wala nga lisensya, mag-a-apply ngayon ng lisensya, chair. Siyempre, purposely, para maklaim yung na-impound. Paano mangyayari sa kanya? Actually, ngayon, may rules na eh. Yung mga kumukuha ng motor, ginagawa nila, dapat may at least student permit muna. Yun naman talaga ang dapat. Ang problema nga, sir, itong mga Yung may-ari ng motor, yung nag-drive na wala talagang lisensya, huhulihin talaga yun eh. kaya nga. Oo. Ang problema, sir, support to be, di ba, ang rule dapat sa mga nagbebenta ng mga motor, hindi mag-issue, hindi magbibigay ng motor kung wala talaga lisensya, mandatory requirement. Nagre-reklamo ito may mga pwesto, wala silang magiging sales, wala silang benta, sir, kasi wala nga mga lisensya na bumibili. So, binibigyan ng motor. Ngayon, dahil walang lisensya, nadali ngayon, nahuli nila Ma'am Karen. Wala lisensya bago motor, bago bili.
kukuha nga ngayon ng lisensya, mag-a-apply na ngayon sa inyo, sir, ng TDC kasi mag-a-apply ng lisensya eh. Mayroon si LTO ngayon, sir. Once na ikaw ay nahuli, meron kang 1-year disqualification. Na mag-apply ng ng student permit. Halimbawa, ito, doble-doble na yung kaso niya doon. Nag-drive siya ng walang lisensya, automatic. Huli yun, no? Talagang violation yun. Ngayon, para lang mapagtakpan yung niya, kukuha na siya ng lisensya kasi nahuli na. Yes. Ay magkakaroon siya ng 1 year na disqualification. Parang ban. Yes, kahit bayaran niya yon, kahit pa rin siya ma-settle niya mabibigyan. yun, ay tatapusin niya muna yun ang parang penalty sa kanya. Yun ang gusto natin linawin. Kasi maraming nagtanong sa atin yan, sir, na nahuli. Gusto na nga kumuha ng lisensya, ba't ayaw daw bigyan ng LTO? Yun pala ang dahilan. May ban may po. 1-year ban Yes. para ka ma-isyuhan, para ka makapag-apply. Parang penalty doon sa pag-drive mo na walang lisensya. So yun ang paliwanag dito. Sige. Ang daming grabe sabi ko. Sige po. May konting oras pa tayo, no? May tanong si Sir Jun, no? Kay Ma'am Kay. Sa Highway Patrol Group Bamako. Wag lang po, Matt. May mga violation ng yung mga nako-confisca yung driver's license nila. Pag nako-confisca yung driver's license, hindi na ako makakauwi. Kasi wala na akong lisensya eh. Paano ba yan? May TOP naman po, sir. Yun ang magagamit ko. Yes po, 72 hours lang po. Kailangan na pong Kailangan isettle. tubusin ko na yung lisensya ko. Yes po. Yun yung paliwanag ka na Doc Bibar na mayroon kang 5 days para mo i-contest kung mali yung pagkahuli. Kasi pag nahuli ako, hindi na muna ako alis doon sa pistong hinulihan sa akin. Ay, hindi, bibigyan ka naman nga ng TOP. Mayroon kang 72 hours para i-claim yon, para bayaran. At mayroon kang 5 days, sir, para i-contest kung gusto mo i-contest. At kung hindi mo siya na-contest ng 5 days, may 15 days ka para bayaran na. Para i-settle. Ngayon, hindi mo pa rin binayaran dahil wala kang pambayad. Lumagpas ang 15 days. Suspendido na ngayon. Ilang buwan? 1 month na suspendido, lisensya mo. Sige. Next topic tayo. No? Ma'am, puntahan naman natin itong LTO order, no? Administrative Order VDM 2024-046. So ito yung guidelines, no, na nag-uutos ng immediate transfer of ownership ng mga motorsiklo na may existing na registration. Sige ma'am, ipaliwanag Okay po. nyo lang. Yes po, bago po lumabas yung order na yan, actually, under RA 10883, Section 8, nakalagay na po talaga doon na kapag bumili ka po ng kasakyan, kailangan within 20 days, mailipat na po yung pangalan po doon sa bumili. So nakita po siguro ng LTO na maraming hindi nagko-comply. So nagpalabas na po sila ng kanilang sarili pong order. Meron po akong hawak na memo dated October 23, 2024. Ang sabi po dito is held in abeyance until further notice. October 23, 2024 po. Opo. So, medyo malaki po yung multa. So, ang dami pong nagpapakliran sa amin. So, kung kayo po ay tinatawag na owner through deed of sale, ipa-transfer na po ninyo yung sasakyan po ninyo. Agad-agad po. Especially po kung ang inyo pong sasakyan ay yan po ay kailangan pa po ng confirmation outside 4B or outside Romblon. Kasi medyo matagal pa po yun. Yes po, yes po. Malaking bagay na naipaabot natin ngayon yan. Kasi nga, hindi alam yan ng bagong-bago sir, bagong-bagong memorandum na dapat ma-avail at samantalahin na ating mga kababayan na gusto mag-transfer. Ma'am, i-explain nyo na din ma'am kung magkano yung multa, no? Kapag hindi na-comply yung tsaka kung ilang araw yung limit. Okay po. Si seller po, meron po siyang 5 days to inform po the LTO. Yung buyer naman po, meron po siyang 20 days to inform din po. Kung hindi po nila magagawa, meron po silang penalty of 20,000 each. Ganun po kabigat. So sa ngayon po, na ito po ay hindi pa po pinapatupad, i-transfer of ownership na po natin. Hindi lang po transfer of ownership,
kung kayo po ay nagpalit ng kulay, nagpalit po ng chassis, nagpalit Nag-modify. po ng, yes po, Nag-modify. engine, at nagpalit po ng katawan, kiniklearance din po yun. Yes So po. anong panawagan niyo ulit, ma'am, sa ating mga kababayan? Yes po. So, sa mga kababayan ko, dito po sa Romblon, hinihikayat po namin kung kayo po ay nakabili ng second-hand na sasakyan, ipa-transfer nyo na po agad yan po sa inyo pong pangalan. Ang basic requirement po ay original OR, CR at deed of sale. In case po na nawala, mag-execute po kayo ng affidavit of loss at humingi po ng kopya po sa LTO. Okay. Kung in case naman po na yan po ay nabili sa mga kumpanya, pumunta lang po kayo sa LTO dahil sa mas maraming pa pong requirements. Hanggang kailan yan, ma'am? Wala pa po. Held in abeyance lang daw po until further So, meaning, notice. anytime pwede yan matapos. Yes po, Bumalik. baka po by January. Pwedeng ibalik yung order. So, Yes dapat po. talaga samantalahin. Yes po, yes po. Yun. Pero yung penalty, ma'am, nandun pa din. Yung, kumbaga kasi na late eh. So, i-assume po natin na yun pa rin po yung penalty. Ang implementation pa lang po yung hinold po nila. Okay. So, at least Sige malaking po. bagay, no? Balikan natin si Doc Viva. Kahit nawala akong lisensya, pag malapit na doon sa checkpoint, halimbawa, hinila ko na lang yung motor ko, hulihin pa rin ba ako? Si Ma'am sasagot. Alam mo, dami paraan, madami palusot ganito. Yan ang mga pinagbabawal na teknik eh. Kasi Pero bakit unang panahon pa po yan eh, yung ganun po. Pero syempre, alam na po namin yung ganung estilo, paparahin po namin kayo. Di ba po? Ano po yung po ninyo? Ano po? O tihingan po namin kayo ng identification ID. Siguraduhin lang po ninyo na na kayo po ay nakarehistro. Ang tanong nga dyan, bakit nga ayaw maggawa ng lisensya? Yung ang tanong dyan. Andito naman ang rich bar. Mura lang naman. Pwede nga humingi ng discount eh. Automatic. Di ba? Huli. Huliin po namin kayo. Ano pang Kung palusot? hindi rehistrado siguro yung Pwede nga, yung mga pinagbabawal na teknik. Ay. Ano pa? Ha? Hindi, dala mo motor. Baka hindi driving without license magikaso, baka motor napping. Lalo kung hindi pa po nakapangalan sa inyo. Di ba? Mas malaking disgrasya yun. Hindi na baling without license na lang kaysa sa carnapping. Yes po. Ay, may dagdag lang po Sige, pala ako. Meron po kasi kaming mga previous po na contest na bakit ganon? Ang nakalagay sa TOP, no helmet lang. Pero pagpunta po nila sa LTO, ang laki na. Meron pong unregistered, mga ganun po. Kasi po ang LTO po ay merong system na kapag in-input mo po yung plaka, kahit na ang tinikit po sa inyo ay no helmet lang, lalabas pa rin po na yan po ay hindi nakarehistro. Makikita po. Kaya, ay hindi, naisahan ko yung LTO, sinabi ko na nakarehistro. Kasi hindi ko dala yung helmet, yung ORCR ko. So, ang magiging violation mo lang doon, failure to carry po, ORCR, pagtingin po ng system, wala ka pong lusot. Ito pa, sir, ito pa, isa pang klaruhin natin. Ito pa, sir. Bakit ang aking violation lang ay walang helmet? Unregistered. Unregistered lang. May helmet naman ako unregistered. Ay bakit mayroon akong reckless? Bakit may reckless? Yan sir, ang magandang isa pang gustong linawin. Kasi wala namang sinasabi sa akin na may reckless eh. Hindi naman ako nagpahabol. Bakit ang kaso ko ay unregistered lang? Bakit automatic may reckless ako? Anong dahil? Okay. Actually, pagka no helmet, hindi ka pwedeng patungan ng ng reckless driving. Ang reckless driving, ipapatong lang sa'yo kung nahuli ka na nag-drive ng wala kang lisensya, at hindi rehistrado ang motor. Hindi, magiging tatlo ang kaso mo. Sa dalawang yun, ibig sabihin, either walang Wala kang license or lisensya, unregistered, may asawa yun. Papatungan ka ng reckless driving. Na 2,000 Ano ang dahilan, pesos. sir? Anong dahilan? Para lang maintindihan nila. Ayan po ay nakapaloob sa Joint Administrative Order Number 2. No, so, kasi kung para sa akin, this is actually my opinion. Yung Joint Administrative Order Number 2 na yan, Joint Number 14 yata. Yeah, sorry. Joint Administrative Order Number 14 yan. Talaga nakapaloob yung
pag nahuli ka na wala ka lisensya, hindi registered, may automatic na 2,000 pesos sa reckless driving. So, Bakit reckless nakakiri yan? talaga nila yun. Kinikiri talaga nila. Kasi nagdag-drive ka ng walang hindi rehistrado eh. Oo nga. Reckless yan. Considered as reckless Yun. eh. Yun ang gusto nating linawin kasi, sir, na kasi ang pagkaintindi ko, ang reckless ay yung nag-drive ka ng nabangga ka, nabangga mo yung ganito, gano'n. Kaya nga reckless eh. Kasi ganito kasi yan, sir. Sa pag-registered kasi, may mga certain requirements eh. Ano ba ang purpose? Bakit kailangan i-rehistro ang isang sasakyan? Ang unang tinitiyak ni ahensya dyan, unang malaman, matiyak kung talagang ligtas bang sakyan ang iyong sasakyan. Okay. So, kasama din, lahat yan tinicheck nila yan eh. Pati yung standard na nasusunod mo ba, nasusunod mo ba yung minimum standard na kailangang makita dyan para yan ay karapat-dapat o pwedeng irehistro. So, kung talagang hindi inirehistro yan, i-consider nila yun na baka hindi ligtas ang nasakyan yan. So, kung hindi ligtas sakyan ng iyong sasakyan dahil hindi rehistrado yan, pwede ka talagang patungan ng kasong reckless. Diba? Kasi hindi dumaan sa rehistro eh. So, hindi siya pasado. So, yun po talaga, kaya pag nahuli ka ngayon, wala ka lisensya, walang rehistro, at papatawan ka ng 2,000, bali 15,000 lang yan. So, pero sir, dito papasok ngayon yung tinatawag na contest. Pwede siguro lang sabihin, iko-contest ko yan, wala naman akong reckless eh. Yun. So, yun siguro. Kahit i-contest mo yan kasi yun ang nakapaloob doon sa joint administrative Wala ka order. pa rin man. Wala ka rin panalo. Opo. Wala. So, yun talaga. Pwede ka pong pumunta sa LTO para malinawan. Yun, Bakit yun. ganon? Tulad po nung dati nga, no helmet lang ang nilagay sa TOP, tapos pagdating mo, meron kang para malaman mo, ganon po pala. So sana na naman, kapag napaliwanagan ka, tanggapin mo. Yung iba po kasi talagang nireklamo po talaga nila. Ayaw nilang tanggapin. No helmet lang yung, at the time of apprehension, yan lang po ang tinikit sa akin. So, doon papasok ngayon yung driving school. Kailangan nilang matuto muna Dugtungan ko talaga. lang, sir, ito nga sa nababanggit ni Mami, about sa helmet na lang. Sa helmet na lang po ngayon, sir. Sa Republic Act 10054, ang helmet lang na pwedeng gamitin, yung standard protective helmet. Pag sinabi nating standard protective helmet, dalawa lang ang pagkakakilanlan ng helmet eh. Pwedeng may PS mark or may ICC sticker. Ano ba ang pinagkaiba ng PS mark doon sa ICC? Local. Pagka PS mark, ibig sabihin Philippine Standard Mark. Yung Locally made. helmet na yan ay gawa sa Pilipinas at yan ay pumasa sa standard. Yun ang pwedeng gamitin. Yung isa ICC, no, Imported Commodity Clearance. Ibig sabihin, yung helmet mo, imported yan, gawa sa ibang bansa at yan din ay pumasa sa standard. Yun lamang yung dalawang helmet na allowed na pwedeng gamit. Pero sa ngayon nakikita mo, may mga helmet na Sir, butas-butas. hindi. Na yung half head hindi na rin pwedeng gamitin. Bawal na rin yan. Kevlar. Mas matindi pa yun sa helmet ng Kevlar. Di ba? Mas matibay pa yun sa helmet. Hindi, pero ano pa rin, sir, kasi hindi pa rin yun ang itinakda ng Republic Act 10054. Kahit barilin ngayon, sir, hindi ka tatablan. Kevlar. Kailangan hindi yun pang sasakyan. Pag hindi pang Yeah, motor. tama naman. Hindi, kailangan we have to comply. So, sa Republic Act 10054, marami pa ring mga pag-aaral Masilan dyan. din yun eh. Kasi halimbawa, sir, ako ay si ma'am ang driver. Inangkas ako ni ma'am, hindi ako naka-helmet. Pag hindi ka nag-helmet, ang penalty mo 1.5 lang, sir eh. 1.5. 1.5. Pag hindi ka nag-helmet, alam mo si ma'am di nag-helmet, 1.5 lang. Si ma'am naka-helmet ngayon, ako hindi naka-helmet. Umangkas ako kay ma'am. Pag nahuli si ma'am times 2, 3,000 magiging penalty yan. Penalty niya. Yun sir, kung pwede, gusto mo i-contest, pwede rin i-contest. Pero that's the law. Yun ang penalty eh. Wala tayong magagawa. So magkaiba ang penalty nung kunyari, babalikan natin. Kung siya ang may helmet, ikaw sir wala, Hindi po akong huhulihin. Hindi po ikaw. ako magkakaroon ng penalty. siya. Yung Dahil driver. riding without helmet ang angkas. Ngayon, kung ikaw ngayon ay may helmet at si madam ang wala, doble ba? Yung Hindi, sinasabi? 1.5 lang. Ano ba, si ma'am ang driver, si ma'am ang driver at may helmet siya, ako walang helmet. Pag nahuli siya, 3,000. Okay. Yun, Kaya yun. nga binibiro ko yung mga student ko eh. Sabi ko, kung gano'n rin lang at mamimilit sa inyo, tanggalin nyo na yung helmet nyo, Bigay pasot nyo nyo sa na lang driver. doon sa angkas nyo. Yun. Kasi pag nahuli ka, 1.5. Pero sabi ko, pero hindi natin tinotolerate yun. Kasi Yun ang ang mga pagsusot kasi ng helmet, ang sinasabi doon sa Republic Act
54, all motorcycle riders, in-back riders, sabi doon, shall wear standard protective helmet. May nakalagay doon. May nakalagay pa doon na whether long or short drives, kahit malayo o malapit. Hindi mo pwedeng sabihin na bibili lang ako Bakit meron pa, pupunta sa bibili palengke. lang kasi ako, ba't hindi ka nag-helmet? Sir, bibili lang naman ako ng pandesal dyan sa kanto. Hindi mo pwedeng sabihin yun Dahil specific sa batas. Ang masakit pa doon, sir, may karugtong pa. At any types of road in highway. Kahit pala sa ilalim ng puno ng kanyugan, basta may kalsada, you are obliged to wear your protective standard helmet. Yun ang nasa batas Wala tayo magagawa. Sige po. Kapos yung ating oras, no? Napakaganda doon. Pati yung mga nasa backstage natin na tuwang-tuwa kasi maganda yung napapakinggan nila Dahil araw-araw yan nasasagupa sa kalsada. Set ulit tayo ng panibago sa ibang mga batas. Next year, sir. Ang dami talaga Yung mga batas naman. Honestly. Next year, sir, isalang natin. Kailangan nating pero napakaganda po nitong programa ninyo, sir. Para nang sa ganon, ako ang layunin ko, wala naman ako ibang hangarin, kundi ang makatulong in terms of educating our kababayan. Especially dito sa mga batas trapiko na ito. Yun ang kauna-unahan kong advokasya dito sa Romblon. Kaya nga po, talagang kinonvince ko ang misis ko na magbukas kami ng branch dito. Even though yung aming school, Malayo. sa Caloocan, nasa 10 years nang nag-i-exist. Sabi ko, bukas tayo ng school doon para makatulong naman ako sa aking mga kababayan. So, yun talaga ang katotohanan. So, hindi ako magsasawa, sir. Sir Awi, Sir Pos, kung ako po, Sir John, sa inyo, kung ako'y muli ninyong iimbitahin para sa iba pang mga talakayan, lalo tigit sa usapin ng batas trapiko, ay talagang bukas po ang aming opisina para sa inyo. Thank you para so kayo much. aming matulungan. Thank you so much, sir. No? At sige ma'am, huling mensahe na lang po din siguro sa mga kababayan po natin. So, ulitin ko po ulit po yun, no, yung pagta-transfer po, remind lang po uli. At salute po kay sir, parang memorize nyo po yata lang RA 4136-10054, seatbelt law, parang, ano ba itong nagbabasaya, ano ba itong nakikita ko? Parang Walking, ano po yata siya, yung low feel. Ang galing, memorize po talaga ni sir. So, makakasigurado po tayo pag umattend tayo sa kanya, pagtapos ng 15 hours, mayabang tayo. Kasi alam natin, ano ba yung dotted na line? Ay, kung dumaan tayo ng reach bar, okay po. Actually, sa mga Knowledgeable tayo doon. Hindi pa natin na-discuss po, ma'am. Ang Yung galing. mga penalties. At iba't ibang mga batas. Napakarami po kasi mga batas Salang tayo sa sunod. Napakarami pa po talagang mga batas na dapat nating mapag-usapan. Anyway, bago ko makalimutan, si Doc Bibar ay kandidatong SB sa San Andres. Sige po. Kasi nasa government tayo, sir. Sige po. Hanggang doon lang po siguro tayo. O baka may mensahe sa mga kababayan natin. Lang ako. Sige, sir. Baka Okay. makalimutan ko. So, of course, nais ko lang batiin yung mga pinaka-importanting mga tao dyan sa akin sa bayan ng San Andres. Siyempre, pangungunahan ko na si Mayor Lulong Gadon. No, yan ay malapit sa akin yan at talagang tumutulong sa mga programa namin yan. Dagdag ko na rin si SBM Brian Gadon, SBM Ricky Goro, SBM Hobita Goro, Sir Mahal Galang, Sir Arman Painsan, Doc Ebony Katalbas, si Kapitan Lin Makuha. Ayan, mga malalapit sa puso ko yung mga tao na yan. So, at sige, of course, batiin ko na rin yung misis ko, baka makalimutan. Nabati ko yung iba, hindi ko siya nabati. Han, lagi mong tandaan, mahal kita. Sige. Thank you so much, sir, ma'am. No, ikaw Please po. bumati po si sir, bati na rin po ako. Binabati ko po ang aming Regional Chief, RHPU Mimaropa, Police Colonel Ani Udang Mangelen po, at ang amin pong team leader, Police Lieutenant Brigido Pasamonte, sir. So yun lang po, sir. Maraming salamat po sa pag-invite niyo po sa amin. Balik tayo ba? Next round tayo. Masaya Isa lang, sir, saglit Sige, pala. Ay, nais ko rin palang pasalamatan si Ma'am Jo Rilio, ang ating chief na LTO chief dito sa Romblon, sa patuloy na pagbigay sa amin ng kagaya nito, itong mga nagagawa namin ngayon dito sa bayan natin na nakakatulong tayo. Ma'am, maraming salamat po. Thank you, sir. Si ma'am nasa Santa Maria yata ngayon. Actually, invited din sana siya.
Opo, may ano po sila caravan kaya hindi siya available. Sige, salamat din ulit no, sa mga nakasama din natin local media dito. No, sir, hindi ko nabati kanina, Sir Jun Fidacan at Sir Tony Macalisang ng Romblonsan. Syempre kay Sir Awe Eranes. Thank you din po no, sa Ojongan Public Information Office na nakasama po natin ngayong hapon ulit. At hanggang sa susunod na taon, no, next year, tuloy-tuloy pa din tayo. Sir Kim, ha? Sir Kim, thank you so much. At ayun, hanggang dito na lang po tayo. At maraming salamat po ulit sa mga sumubaybay no, sa ating Facebook pages, sa PIA Romblon. At napapanood din tayo sa Romblon News Network at sa Ojongan Public Information Office. Maraming salamat po sa lahat at Merry Christmas po sa bawat isa.